Good news po, humina na ang bagyong Odette matapos itong maglandfall kaninang umaga sa Itbayat sa Batanes. At upang bigyan tayo ng update sa bagyong Odette, live mula sa Pag-asa DOST ang ating weather lover na si Amor La Rosa. Magandang gabi sa iyo, Amor. Kailan ba lalabas ang bagyong Odette at saan lugar pa ito nakakaapekto? Yes, magandang gabi Haji, magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay makakasama natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi Mr. Cada. Magandang gabi rin sa iyo, Amor, at gayon din sa ating mga tagapanood at taga-suporta ng Manahon TV. Mr. Cada, ito pong si Bagyong Odette ay isa po sa mga malalakas sa bagyo na pumasok at umiral dito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po tayo ay patuloy pa rin po sa pagbabantay sa lagay nito. Sa kasalukuyan po ba, nasaan na po ba itong si Bagyong Odette? At tulad nga po ng natanong ni Haji, kailan po ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Yes, Amor, at kasalukuyan nga po itong ngayon tumatahak dito sa atin sa may boundary ng PAR. At kanina nga po lamang, ito ay tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang ito po ay tumatahak pa direksyong pa west-northwest sa bilis na 19 km per hour, at ito ay naasahan natin na ang lakas na hangin taglay pa rin niya. Kahit bahagyang humina, ito ay nasa 175 km per hour ang kanyang pinakamalakas na hangin sa gitna at may pagbugso na aabot sa 210 km per hour. Ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na nalakalabas na po itong si Bagyong Odette dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero Mr. Cada, sa paglabas po ba nito ay naibaba na rin po ba natin itong mga storm warning signals o meron pa rin po ba at saan-saan po ba ito? Dahil sa lawak ng pinakang tinatawag nating diametro o yung pong cloud band nitong bagyong si Odette, ay nakataas pa rin po ang public storm signal sa iba't ibang bahagi po na particular po dito sa may Northern Luzon. Dito po sa may Batanes Group of Island, Calayan Group of Island, Babuyan Group of Island, nakataas pa rin po ang public storm signal number 2. Ibig sabihin, masungit pa rin at may mga pagbugso ng hangin ang posible nating maranasan. Samantala, yung pong mga lalawigan dito po sa may Cagayan, Abra, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Mountain Province. Yan po yung mga lugar na may nakataas na public storm signal number 1. Asahan po nila na may mga pag-ulan at may bugso ng hangin ang posible pa ring maranasan. Kahit tuluyan na nga pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, maaaring makaranas pa rin sila ng mga pag-ulan at lakas o pagbugso ng hangin. Dapat pa rin po maghanda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga lugar na nabanggit po ni Mr. Cada dahil kahit po nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Odette, medyo malawak po kasi ang sakop nito kaya po makakaranas pa rin po kayo ng epekto nitong Bagyong Odette. At alam po natin ngayon yung lagay ng panahon dito sa mga binigyan nyo ng storm warning signal. Ngayon naman po, paano naman po ang magiging lagay ng ating panahon dito sa mga lugar na wala naman pong storm warning signal? Makakaasa po ba tayo ng good weather? Sa mga lugar na kung saan wala naman tayo nakataas na public storm warning signal, po dito sa natitirang bahagi ng Luzon, partikular sa may central, sa may southern Luzon, asahan natin na may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Makikita po natin yung hatak nitong Bagyong Odette sa ating southwest monsoon o hanging habagat. Pero sa ating pagtaya, mga light to moderate rains lamang. Samantala, dito sa may western Visayas, may mga mahinang pag-ulan pa rin po tayo. At dito naman yung mga kababayan natin na kung saan nandito po sa may area ng Zamboanga at yung malaking bahagi ng Mindanao, halos partly cloudy to cloudy skies lang tayo. At kung may mga pag-ulan, ito naman po ay isolated at dulot po ito ng mga thunderstorm. Eto naman po, Mr. Cada, base po sa inyong obserbasyon dito kay Bagyong Odette, dahil po ang alam po natin, ang bagyo po ay sinusukat natin base sa lakas ng hangin. Pero syempre, meron pa rin po mga dalang pag-ulan. So dito po sa kaso ni Bagyong Odette, ano po ba yung naitala ninyong rainfall amount na naidulot nito dito po sa mga apektadong lugar, lalong-lalo na nga po sa extreme northern Luzon? Sa ngayon po ay talagang yung ating tinatawag na 24-hour rainfall nitong mga nakalipas na 24 oras, ito po yung mga istasyon ng Pag-asa na kung saan nakapag-record ng malakas na mga pag-ulan. Katulad sa Itbayat, 134.2 mm, sa Basco, 240 mm, sa Calayan na kung saan ito po yung pinakamataas na ulan, 830 mm, at sa may Tugigaraw, 41.9 mm, sa may Apari na 67.6 mm, sa Lawag at Baguio almost nasa 46 hanggang 62
0.8 mm ang range ng mga pag-ulan. Ibig sabihin po nun, particular po dito sa may Cagayan at sa may area po ng Calayan na kung saan talagang malakas ang mga pag-ulan, marami pong mga pagbugso rin ng hangin ang ating naranasan. At kung ikukumpara po natin doon sa normal na ulan, halos talagang nasa times 2 o triple pa ang ulan na binigay sa Calayan compare sa normal na ulan na dapat ibigay sa loob lamang ng buwan ng Setyembre. Ayan po mga kababayan, nalaman po natin kung gaano po kadami ang naibu sa pag-ulan nitong si Bagyong Odette sa kasagsagan po ng pag-iral nito dito sa ating PAR. At para naman po sa ating mga kababayang mangingisda, meron pa po ba tayong nakataas na gale warning hanggang sa ngayon at saan-saan po ba ito para po malaman po ng ating mga kababayan kung sila po ba ay pwedeng pumalaot o hindi ngayong gabi? Dahil pa rin po sa pinaigting na southwest monsoon o hanging habagat na dulot ng malakas na bagyong si Odette, nakataas pa rin po ang ating gale warning. Lalo na nga po dito sa may western seaboard ng Central at Southern Luzon, gayon din po sa may mga baybaying dagat malapit sa Pangasinan at sa La Union. Gayon din po, malalakas ang pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na rin po dito sa may Central and Southern Luzon, particular po sa baybaying dagat na malapit sa Pangasinan, sa may La Union, Zambales, Bataan, at dito po sa Metro Manila na kung saan nakakaranas talaga tayo ng malakas na hangin. Kaya ang pag-alon po na malapit sa mga baybayin ng karagatan ay mataas at napakadelikado pong maglayag. Gayun din po sa may Cavite, Mindoro at sa mga western coast ng Batangas at Palawan na kung saan ay delikado pa rin pong maglayag, lalong-lalo na nga po yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, malakas din ang pag-alon ng karagatan sa eastern seaboard, particular sa central and southern Luzon at sa western seaboard ng Visayas dahil pa rin sa pinaigting na southwest monsoon o hanging habagat. At ito rin po sa may central and southern Luzon, particular sa may Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon at dito sa eastern coast ng Quezon. So yan po yung may mga nakatas na gale warning at sa ibang bahagi pa rin po ng Luzon sa may Polillo Island, Iloilo, Aklan, Antique, Negros, Occidental. Yan naman po ay sa Kabisayaan na malakas pa rin po ang pag-alon ng ating mga karagatan. Ayan po, marami pa rin po mga baybayin ang hindi pa po pwedeng pamalautan itong ating mga kabayan dahil po yan sa malakas na hangin at syempre po meron din po mga paglaki o pagtaas sa mga alon. Ay maraming salamat po Mr. Kada sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mabuti na nga po at nakalabas na itong si Bagyong Odette dito sa ating PAR. Pero pwede po ba kaming makahingi pa rin ng inyong mga reminders para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan? Para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po yung dinaanan at sinulanta ng bagyong si Odette. Kahit nakalabas pa na po ito ng PAR dahil sa lakas po ng hangin at lawak ng kaulapan nito, posibleng makaranas nga pa rin po sila ng mga pag-ulan. Kaya kailangan maging handa pa rin tayo at yung pong mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga isda, huwag po muna silang pumalaot dahil napakadelikado po. Nakasama nga po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update mamayang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa The Weekend News ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Balik sa iyo, Haji. Alright, maraming salamat sa iyong komprehensibong weather update at kasabihan, Amor La Rosa nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST.